alin ang uunahin, mag-ipon o bayarin muna? Marami sa atin ang nahihirapan sa tanong na ito. Uunahin ko pa bang mag-ipon o bayaran muna lahat ng bayarin at utang ko? Kasi parang paulit-ulit lang kapag may dumating na pera, bayad agad tapos wala nang natitira. Pero paano nga ba ang tamang diskarte? Ang sagot dyan ay balance. Hindi pwedeng puro bayad lang kasi walang matitirang ipon at hindi rin pwedeng puro ipon lang at pabayaan ang bayarin kasi lalong lalaki ang utang. Sikreto ay pay yourself principle. Magtabi muna ng kahit maliit na porsyento para sa sarili bago bayaran ng lahat. So number one, disiplina. Kahit malit lang ang ipon, ang mahalaga ay consistency. Number two, pagpapahalaga sa kinabukasan. Kung inuuna mo ang ipon, pinapahalagahan mo ang future mo, hindi lang ang present. Number three, pagrespeto sa obligasyon. Dapat hindi rin kalimutan ang responsibilidad. Kasi kapag lumaki ang utang, stress din yun sa future. Number four, balance sa buhay. Hindi extreme, kundi tama lang para hindi ka masyadong hirap ngayon at may peace of mind ka din bukas. Number five, pagpapalaga sa sarili. Ang ipon ay hindi gastos, kundi regalo mo sa sarili mong kinabukasan. Ganito yan. Kung lagi mong inuuna ang bayarin at wala kang itinatabi para sa sarili mo, tatanda kang pagod at walang naipon. Pero kung marunong ka magtabi muna kahit 10% ng kinikita mo bago ka magbayad, unti-unti kang magkakaroon ng emergency fund o savings. Oo, dapat mong bayaran ng utang at responsibilidad, pero hindi dapat 100% doon na pupunta. Dahil kapag wala kang ipon, paulit-ulit ka lang sa cycle ng pagkakautang. Tandaan kapag nag-iipon ka, hindi mo lang iniipon ang pera. Iniipon mo rin ang respeto at kapayapaan ng isip mo sa hinaharap. Kaya kaibigan, bago ka magbayad ng iba, magtabi muna para sa sarili. Kahit maliit lang, basta tuloy-tuloy. Dahil kung hindi ka mag-iipon ngayon, baka balang araw wala ka rin pambayad at wala kang peace of mind.